kay Coach Casey. Siguro itong incentives na ibibigay ng LGU ngayon, symbol lang po ito ng appreciation namin sa achievements niyo. And naniniwala naman tayo na umpisa pa lang po ito, marami pa po tayo na sa future natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. And again, congratulations po. And important po lang po. Thank you so much po, Councilor Simon. So, next up po, let us welcome Vice Mayor Donald Jaworski. Good evening, Mayor Miguel Soto, Councilor Simon Panonoco, SK President Casey Vistillas, of course, Attorney Kat Pilimin, and therefore na namin special communication department, and of course sa ating lahat, mga nagtagumpay sa inyo lahat sa magandang umaga po. Today is indeed a very special day. Hindi tayo ngayon pero may makatanggap mula sa ating lumusin lamang. Pero ito po ay isang celebration ng inyong naabot sa buhay. We are truly, ito from the bottom of my heart, we are truly proud of each and every one of you. We are truly proud of each and every one of you sa inyong nakapag na tagumpay sa araw na ito. Wala itong around mo, at medyo napapansin ko na parang mas maraming kababatihan ang nandito ngayon kaysa sa mga lalaki. Pero, sabi na, nagsalita ka sa gano'n ng isang araw, meron kong NCR Summit ang gano'n, tayo kong nag-book sa Pasig. Sabi ko, sana ang ating mga kapabatihan, mag-isip din ng paraan para mas lalo kayo maging involved, hindi lamang sa pag-aaral o pagkakabot ng mga personal achievements. Pero sana mag-isip din kayo ng paraan para makasaya kayo sa pagpapatakbo ng ating gobyerno. Tingnan po ang ating City Council. Labing-dalawa po ang ating City Council na elected from District 1, aning sa District 1, aning sa District 2. Ilan po ang kababayan sa Council? 1 out of 12. Of course, si Councilor Casey, SK President po. Pero doon sa 12 elected natin, isa lang sa labing-dalawa ang kababayan. So sana, mas maraming mag-involve. Hindi lang naman sa kababayan, pero sa ating lahat, lalo-lalo sa inyo, sa ating mga professionals. Kasi alam natin ngayon, ang dami ko nating frustration na nakikita sa national government, di ba? Nakikita natin yung pagkakalihan, nakikita natin yung problema. Yung bigyan natin itong good governance sa ating the past champion natin, si Pico, of course. Nakilala na ang Pasig dahil sa good governance, di ba? May bago ko pinukwento ito kasi alam nyo, marami po tayo mga achievers katulad ninyo. Ang primary goal nila sa buhay ay, siyempre, para sa tinuturo natin, umangat tayo sa antas ng ating pamumuhay. Yun ang nasa puso natin. Na gusto natin, umangat natin, mag-graduate, maging professional para umandang ang buhay nila. Pero, pag-umpisa natin ang bawat anong event, katulad ng event na ito, anong unang ginagawa natin? Bakit tayo nag-umpisa? Inumpisa natin sa dasal. Tama ba? Kasi siguro alam natin lahat kung wala ang Panginoon, wala naman tayo makakot sa buhay. Ang pangalawang ginagawa natin, umakanta tayo na lupang hinirang. Saan natin nilalagay ang ating mga kamay pag tayo umakanta para sa ating bandila? Sa ating dibdib. Hindi natin nilalagay sa ating bulsa. Hindi natin nilalagay sa ating utang o isipan. Nilalagay natin sa ating dibdib. Ano po ibig sabihin niya? Ito po ay paalala na tayo lahat bilang mga Pilipino ay meron po tayong responsibilidad sa ating bayan. Hindi lang trabaho na yun dito.
nilang trabaho ang magtulak ng mabuting pag-gobyerno. Pero bilang mga pasangero, bilang mga scholar ng ating bayan, bilang mga Pilipino, dapat natin ilagay sa puso at isip natin na meron tayong responsibilidad na mag-ambag para pagandahin ating bayan. Ito sa ating mensahe ko sa inyo. Sa araw na ito, napagpanggap ninyo ng konting pamuya mula sa ating gobyerno, hindi mula sa aming mga politiko. Ito po ay pera galing din sa pawis, dugo ng kapwa ng Pilipino, kapwa ng taxpayer na nangangahangad na magandang buhay. Pero hindi natin pwedeng iasa lamang sa ating pamahalaan. Ang pagkakataon na mag-ambag tayo sa bayan natin, kayo mismo ang solusyon para umanda ang tinutukasan ng Pilipinas. Tandaan mo. So with your talents, with your achievements, ito sana ang maging inspirasyon ninyo na hindi lamang magpayaman para sa hindi na mabuti ang tinutukasan ng inyong mga pamilya. Pero sana gawin mo ito o maging parte ng inyong pangarap ay mayanag natin ang ating bayan. Kasi kung tayo magsasama-sama at kung tayo maniniwala na kaya natin lahat magkabag-abag, mas mapapabilis ang pagkasenso, hindi lamang ng isang tao, ng isang pamilya, kundi ng ating bansang Pilipinas. So, sa ating mga nagsipagtapos with honors sa ating mga board passers, we are truly proud of your achievements. Dream higher, aim higher, at dito po inyong dapat na pamalan para supportahan ang inyong mga pangarap sa buhay. God bless you all. Magandang mga kapatid. Thank you so much for that very inspiring message. Excited na ba kayo sa susunod na magsasalita? Ayan, so without further ado, let us welcome our Mayor, Mayor Vico Soto. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Yung mga nasa taas, okay na po ba kayo? Narinig nyo naman po, kanina po ang songs natin. Nakakatawa po. Nandito po tayo sa mga bar and board. Nasa mga bar and board examinees po natin. Mga tapos na, pati yung mga mag-take pa lang. Ayan, good luck po sa inyong lahat. At syempre, proud na proud po tayo sa ating mga bagong nagsipagtapos with Latin honors. Nasaan po ang mga honors natin? Taas po ng kamay. Congratulations sa inyo. Kami po ay proud na proud sa inyo. At napakasaya din namin para sa inyo. Narinig na po natin ang magandang mensahe sa atin ng ating Vice Mayor. At pati na rin siyempre si Simon, ating SK Fed Press, si Casey. Kaya ano po mga importante, tuloy na po ang program natin. Hindi na po masyado mahabaan din ang ating mensahe. Pero siyempre gusto ko rin po din yung pagkakataon para mabati kayo, bigyan ng konting mensahe. Bilang kayo po, palagi naman po natin ito naririnig ito, pero sana hindi na basta naririnig, buti talaga isang isip, isang puso, pati sa buhay po natin na tayo bilang mga kabataan, kayo bilang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Sana hindi lang ito basta mga katagap na narinig lang natin, pero sana talaga isang buhay po natin ito. Dahil, alam nyo, hindi na naman natin ito sa balita, araw-araw, may hindi na nais-nais na balita, may mga masasamang balita, hindi naman nawawala yan sa buhay, pero minsan pakiramdam natin para bang lumalala. Hindi natin alam kung lumalala pa talaga, pero minsan ito natin sa atin. Hindi maganda yung mga nababasa natin sa radio, sa TV, na mapanood, o sa social media, talaga yung mga na-highlight sa panahon ngayon. Ang tanong, ano ba magbabago ito? Paano ba magbabago ang ating lipunan? Paano ba magbabago ang ating gobyerno? Paano ba gaganda ang ating lipunan? Paano ba gaganda ang ating gobyerno? Paano ba natin mararating ang mas mabilis naman at mas inklusibo na pamundan sa ating bayan? Yung mga kasabayan natin noon, parang napag-iwanan na tayo.
Tingnan nyo lang po mga ekonomiya ng mga bansa sa ASEAN, mga ibang ASEAN country, iba pa. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi na puro masama yung balita. Pero pag pinupat natin, mas mabilis, nakita natin, mas mabilis sila makakarakadan. Ang tanong, ano pwede natin gawin bilang mga mamamayan? Sa totoo, hindi mga nakausap ako, lalo ng pag medyo small group setting. Pag may mga nakausap ako negosyante, pag may mga nakausap ako mag-aaral, student council man, o ibang grupo, ang laging tinatanong sa akin, ang unang tinatanong sa akin, ano bang pwede natin gawin? Bilang individual, ano bang pwede natin gawin? Lagi na natin tinatanong sa akin, ngayon, nakikita natin, sige, dami natin naririnig, dami natin sinasabi din. Ano ba pwede natin gawin? Kayo po, nandito, nakaupo kayo, kayo po, ang kinabukasan ng ating bayan, at hindi nang basta kayo ang kinabukasan, kayo ang mga susunod na profesional sa inyong mga larangan. Malaki ang responsibilidad ninyo. Malaki ang tungkulin ninyo sa ating bayan. Siyempre, una sa lahat, inisip nyo inyong sarili, inyong pamilya. Tama naman po yun, unahin nyo po inyong pamilya. Magkahanap kayo ng trabaho, o baka yung iba sa inyo, mga nagtatrabaho na rin. Siyempre, yung unang responsibilidad natin sa ating mga pamilya. Lalo na, sa hirap ng buhay, siyempre, yung una natin isipin, nasahod ako, kailangan ko tulungan ko, ang nanay ko na isa kayo doon. Siyempre, una ang pamilya. Pero sana, huwag din natin kalimutan ang ating tungkulin sa ating bayan. Huwag natin kalimutan na yung mga magandang gusto natin, sana marating natin bilang isang bayan, hindi po yan mararating na dahil lang yung magaling ng leader ko. Dito na lang sa ating lungsod, yung mga pagbabagong simulan natin in 2019, hindi po biro, hindi po madali. Pero hindi po nagawa yan, yung mga hakbang natin para sa transparency ng pamahalaan, yung mga hakbang natin para labanan ng korupsyon, ang laki ng napagtagumpay natin dahil na sa city level. Pag tinignan natin ang datos, ang numbers, ang pondo ng city natin, hindi mo kayo tatangkin. Yan po yun. Nagawa po natin, napagtagumpayan natin. Pero, ang importante yung punto natin dito, hindi yan kaya, hindi yan napagtagumpayan, hindi yan nakamit ng ating lungsod nang dahil sa mayor lamang. Hindi po, opo, may bahagi po ako doon. Pwede mo sabihin na nanguna ako doon. Opo, papayag naman po ako. Yun ang sasabihin niyo. Pero, kung sasabihin niyo na ako lang yun, hindi po ako papayag. Dahil hindi ko po yan nagawa na ako lang mag-isa. Alam niyo, dahil sa Pilipinas, dami na natin nakita ng nakundi. Pero sa mga naunang taon, hindi ko lang kung naalala. Minsan parang nakakalimutan natin eh. Dati man, may nakundi na nga dating presidente. Di ba? Alam na natin ito. May nakundi na dating mga kapisyales. Pero, ano nangyayari? Magkakaroon naman ng issue. Galit ang mamamayan. Isang buwan, isang taon, galit ang mamamayan. May mangyayari, may mabubulong, may mabubulbit. At tama naman yun. Pati kayo sa mga nangyayari, di ba? Sana mapulbit, sana makulong talagang yung mga may sala. Alam naman natin yung tama naman puro dapat mangyari. Pero ang tanong, gaya ng mga nauna ng sa Pidabscam, lahat ng mga nauna ng kontrobersiya, corruption scandal, ano mangyayari pagkatapos nito? Yung mga nangyayari noon, mga naunang taon, may nakundim naman eh. May nakulong. Pero pagkatapos ng ilang taon, para pag nagkakalimutan lang eh, wala na. Balik tayo sa dating gawin, balik tayo sa lumang kalakaran. Kaya ang tanong, ano ba talagang solusyon? Ano bang pwede natin gawin para pag panahon nyo naman at panahon ng mga susunod pag generasyon, natigilan yung mga ganong klase kalakaran na yung pag-unlad sa atin, tuloy-tuloy ka at yung isipo walang naiiwan. Paano ba natin palalakasin ang mga institusyon natin? Paano ba natin papabuhin yung kultura natin para hindi na normal yung korupsyon, yung good governance, yung mabuting pamahalaan, transparency, accountability, yun na, yung normal, yung na korupsyon. Paano ba natin gagawin yun? Opo, malaki ang bahagi, malaki ang papel natin mga leader. Pero ang totoo,
Mangyayari lang po ang lahat ng yan. Ang bawat isa sa ating mamamayan ay magtatrabaho, ang bawat isa sa ating mamamayan ay magsusumikap para tuluyan ng baguhin ang mga kalakaran at kultura natin sa gobyerno, sa ating lipunan. Ang sinasabi ko lang po, we all have a part to play. Ngayon ko pong ginagamit na halimbawa, sabihin natin trivial na halimbawa. Pwede sabihin maliit na bagay, pero sa totoo hindi. Lahat naman tayo nakasa, di ba siguro sa inyo nagmamaneho, di ba nakasakay ka sa isang sasakyan na pinara ng pulis, ng traffic enforcer. Pribado sa sasakyan lang yan, bus, FX, UV, jeep, motor, yung pinara yung mga driver. Ano unang papasok? Ano unang papasok sa isip ng isang driver dito sa Metro Manila, lalo na sa Pilipinas? Unang isipin ng traffic ng driver, nako, ito na yung buhaya, kukutokan ako nito. Sana hindi siya nagbibigay, sana hindi siya bibigay ng padulas o ng lagay. Pero aminin natin o hindi, ako bilang nagmamaneho, masakit yun sa isip ko. Hindi ko siya ginagawa, pero naiisip ko pa rin siya. Pero kunin mo yung parehong driver na naman. Dalhin mo siya sa Singapore. Same person, same driver, na dito, magkakapag sa traffic enforcement o kahit pa paano naisip niya. Dalhin mo yung driver na yun, dalhin mo siya sa Singapore. Dalhin mo siya sa Los Angeles. Dalhin mo siya sa London. Mag-iisip ka ng driver na yun na pag-abot sa traffic enforcer sa police. Hindi. Bakit? Anong nangyari siya pag ginawa niya? Alam niya hindi natanggap-tanggap yun sa mga lugar na nabanggit natin. Pero dito, pag nahuli ka ng enforcer, inabutan mo ng 200, 500. Pagdating mo sa trabaho, pagdating mo kung saan ka man papunta, ikukwento mo pa sa kaibigan mo. Hindi siya nakakahiya kasi mambal siya. Maliit na halimbawa po ito. Pero ang totoo, yung corruption, yung mga hindi magandang bagay na ito, talagang nakaugat na sa ating lipunan, sa ating kultura mismo, hindi lang sa gobyerno. Kaya kung gusto natin magiging yung pinakamalalaking uri ng corruption, simulan natin sa mga maliliit na bagay. Siguraduhin natin na sa panahon natin, hindi nakatanggap-tanggap ang mga bagay na ito. Siguraduhin natin na ginagawa natin ang tama. Bilang mga accountant, siguraduhin natin na tama yung dinidignaran natin sa ating mga libro. Bilang mga engineer, private man o public, ang gagawin ninyong proyekto, magsalita kayo pag nakita ninyong substandard ang pinapagawa. Sa mga teacher, i-inculcate natin ang mga tamang values sa ating mga mag-aaral. At kung yan po ang gagawin natin sa ating mga mag-aaral, iba't iba tayo ng responsibilidad, iba't iba tayo ng magiging trabaho. Pero kung gagawin po natin ito, asahan po natin pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos ng 20 taon, magbubunga ang ating mga effort. At baka magulang na lang tayo na ang layo-layo na ng narating natin bilang isang bayan. Kayo po ang susi para mangyari ang mga bagay na ito. Kayo ang susi para sa isang mas magandang Pilipinas. Huwag niyong malihitin ang inyong bahagi dito. Kayo ang susi para sa ikagaganda ng ating bayan. Kaya ngayon pa lang, pinasasalamatan ko na kayo, kinukongratulate ko na kayo, dahil alam ko po na bilang kayo ang best of the best. Kayo magiging mga profesional. Sigurado po ako. At siguro pagkatapos ng ilang dekada, we will all look back and see mga pinaghirapan natin, mga pinagsikapan natin, mga pinaglalaban natin na magagandang pagbabago sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa kanya-kanyang mga larangan. Di ko masyado makabangan. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa inyo. Pasensya na kung medyo sulit sa mga sa siguro, papunta dito, hindi maganda yung mga balitang nakita ko sa Facebook at sa kaya talagang gusto ko lang hiyanin sa akin. Pero bilang pagtatapos, siguro, parang ma-encourage din tayo.
Okay lang po ba? Ano ba? Okay lang po, may isang kwento lang po ako. Kasi hindi nyo masyadong senior sa akin eh. May kwento ako para ma-encourage din po, lalo na yung mga mag-take ng mga exams. Yung mga nakapasa, okay na po kayo. Pero yung mga mag-take pa lang, alam nyo, meron po akong kaklase niya talaga importante yung pagpupursige tayo. Minsan yung mga kaklase ako doon na sila yung valedictorian, first honor, grade school, hanggang high school, college, tapos ng law school, may mga bumagsak. Talagang parang talagang devastated. Pero sa buhay po, imposible na walang failure. Imposible naman na tagumpay araw-araw. Darating ang luto na may failure tayo. Meron po akong isang kaibigan. Unang take niya ng bar exam, pangarap na sa buhay maging abogado. Bumagsak po siya. Iyak siya, ilang buwan ka na po yan, ilang taon ka na po yan. Pakahirap, tapos bumagsak. Pero sabi, sige, take ka ulit. Pangalawang take niya ng bar exam, 74 ang grade niya, 75 ang passing. Bumagsak siya ng 1 point. Yun talagang gusto niya ng sinuko. Iyak siya ng iyak. Di niya na alam kung anong gagawin. Nag-iisip na siya ng ibang career. Siguro mga 1-2 buwan, hindi siya tumalabas ng bahay. Napakalungkot. Gusto niya ng sumuko. Pero sabi niya, hindi. Itong pangarap ko, magpupursige ako. Siya ulit. Ilang buwan ulit, review. Talagang tinudo niya na. Alam niyo po ba, naniwala kayo, hindi. Sa pangatlong day niya ng bar exam, hindi na po siya pumasa. Siya po ay ang number 1 sa bar exam. Pero bago po kayo pumalakpak, number 1 po siya in alphabetical order, ababa ang kanyang apelido. Kaya mga kaibigan, dumating lang tayo sa puntong medyo naksan. Tapos tayo sa matambay, magpursige lang po kayo, makakating po ninyo kayo ng pangyayaran. Once again, thank you so much, our Mayor Vico Soto. Tama ako na sa kwento. Once again, let us give each other a round of applause. At ayan na nga, katatapos lang magsalita ni Mayor Vico Soto. At ayun nga sa kanyang talumpati, mahaba-haba ang kanyang talumpati. Talagang dismayado siya sa nangyayaring sa bansa. Professionals concludes our program. So a great day to everyone. So before we end, we invite everyone to please stand para sa isang photo opportunity with our city officials. Sa baba. Sana gagalaw dito ako. Sige po, personal offers. Sige po. 1, 2, 3, smile. At ayan, natapos na nga magsalita si Mayor Vico Soto, tapos na rin si Vice Mayor Dodo Jaworski. Ito yung first batch ng mga makakatanggap ng incentives at financial assistance mula sa syudad ng Pasig. At hanggang dito na lang ang ating live, no? At ako si Moshi para sa latest ng iNews Pasig, balita, buhay, Pasigueño.